ito yung bagong tablet ni Tecno na talaga naman kumpleto sa accessories. Meron pang SIM slot. So kahit saan ko dalhin guys, nakakapag-work ako ng maayos. Sobrang perfect din ito guys for multitasking, and meron din itong mga pre-installed na WPSOP. So perfect to sa mga students and professionals, and napakadami pa niyang cool features. So tara guys, samahan niyo ako. Umpisahan na natin itong video. Yo, what's up guys? I'm LD Guzman. Welcome back to my channel. And may panibago na naman tayong tablet na re-review. Tingnan nyo guys, ang ganda, may kasama ng keyboard, and this is the Tecno Megapad 2. At alam nyo kung ba't nagustuhan ko to, bukod sa may kasamang keyboard, naka-high OS na tong tablet na to. So mas smooth talaga siya guys, and alam nyo ilang araw ko na rin gamit to. Sobrang natuwa ako sa kanya. So wag na natin patagalin pa, tara, pag-usapan na natin to. So pag-usapan muna natin yung build quality ng tablet na to. Unang-una guys ang premium feels niya talaga, lalo na pag naghahawakan nyo siya sa personal. Tingnan nyo yung design niya sa likod, sobrang simple lang. Yung camera setup niya, para siyang yung Tecno Pova Curve 2 na na-review natin noong nakaraan. So ang socially niya tingnan nyo naman and meron lang tong 6.6mm tin guys. Ang nipis Meron lang itong 484 grams. So yes, lightweight lang talaga siya. Hindi siya nakakangalay gamitin kahit tablet pa to or malaki yung display niya. And nagustuhan ko dito guys naka full metal body na rin siya. So hindi talaga siya cheap tignan, lalo na pag nahawakan siya sa personal. Super premium niya tignan. Hindi mo aakalain na super affordable din pala ng presyo ng tablet na to. Ito palang napunta sa akin guys is space gray, pero meron pa tong ibang color like cosmic orange and light green. So pagdating sa kanan guys, andito yung kanyang dalawang speakers plus yung kanyang Type-C port. Pagdating naman sa kaliwa, andito yung kanyang dalawa pang speakers. Pagdating sa taas guys, andito naman yung kanyang one tap button, yung kanyang SIM tray na pwede mo rin lagyan ng SIM slot. Kaya naman SD card slot, and then yung kanyang mic, and then yung power button, and then yung volume rocker. So sa baba guys, wala na mga port, so malinis siyang tignan. So unbox ko na rin pala ito guys sa TikTok ko pero share ko pa rin syempre yung laman sa inyo ng box. Syempre some paperworks, and yung kanyang charging brick. Syempre hindi pwedeng mawala yung USB A to USB-C na cable, and yung kanyang SIM ejector. And syempre itong napakagandang si Megapad 2 plus yung kanyang mismong keyboard na kasama na nagustuhan ko rin talaga. So pumunta na agad tayo guys sa mismong presyo ng tablet na to. So itong 6128 na variant, which is itong nasa akin, is priced at 16,999. And then yung isa pang variant nito na 8256 na variant is priced at 19,999. And again, meron na siyang kasamang keyboard. So 'di ba nakakatuwa kasi usually pag bumibili ka ng tablet, bibili mo pa yung keyboard or yung ibang accessories separately. Unlike this one, may kasama ka ng keyboard. So 'di ba perfect at talagang student friendly etong tablet na to. And malamang sa malamang yung launch price nito mas mababa, yung mga voucher, discount. So, and sulit din talaga to pag sa launch din nyo syempre siya nabili. So, usapang display naman guys, nagusto ko dito, meron tong 11-inch 2.5K na screen resolution. So, sharp talaga yung kanyang display kahit malaki yung mismong display niya. And para sa akin guys, palaging 11-inch yung perfect size para sa isang tablet. Alam mo yun, it's not too big, it's not too small. So, kasyang-kasya to sa mga bag nyo. And again, naka 2.5K screen resolution na to, and naka wide vine L1 na to. So, makakanood din tayo ng mga full HD content sa mga streaming platforms. And nagustuhan ko rin dito, talagang pop up yung mga colors na pinoproduce ng display ng tablet na to. So, talagang buhay na ba yung mga kulay. Dagdag pa rito guys na naka 90Hz screen refresh rate na rin siya. So, syempre, kahit nag-scroll tayo, sobrang smooth. And take note, kahit yung ibang mamahaling iPad naka 60Hz lang, ito good job kay Tecno, naka 90Hz na siya. And then maganda rito, naka TUV Rainland certified na siya. Syempre para iwas eye strain, kahit magdamagan yung gamitin itong tablet na to. And meron din ito guys up to 550 nits peak brightness. So nung dinala ko siya outdoors, hindi naman ako nahirapan sa kanyang display brightness. So para sa akin, maganda at maliwanag pa rin yung display nito. So other features, meron na tong 4G LTE connectivity guys. Sobrang natuwa ako dito kasi nga hassle free, kahit saan ko dalhin, hindi ko na kailangan mag-hotspot sa phone ko. So kahit mag-work ako sa labas, sobrang magagamit ko ito. And syempre tinry ko na rin yung kanyang data speed sa labas, and not bad na rin guys para sa akin, fast enough naman na. So for multitasking, talagang parang PC level na siya. Tingnan nyo naman, nakapagbukas ako ng mga apps na parang Windows or mga floating apps, and kahit sabay-sabay nakabukas yan guys, wala ako naging problema. Pwedeng split screen, pwedeng floating window. So perfect to guys, lalo na nung nag-script writing ako. And in fairness na-impress ako dito kasi kahit halos 4 na yung nakabukas na apps ko, sobrang smooth pa din niya. So 'di ba perfect pang productivity talaga. Meron din itong pre-installed WPS Office na kung saan guys natutuwa ako kasi parang kumpleto siya dito para talagang sa laptop na meron lang docs, slides, sheets, PDF, resume, ang dami mong pwedeng magawa. So matutuwa dito guys yung mga students, young professionals, and kahit yung mga teacher lalo na pag gumagawa kayo ng mga
mga documents or mga presentation. Maganda rin dito na meron siyang mga apps for kids na super duper matutuwa dito, especially yung mga parents, lalo na yung kanyang AI educational assistant, lalo na't meron dito mga educational video for kids, and syempre meron dito mga text to image, homework helper, AI translation guys, at sobrang dami pa. And speaking of AI guys, kumpleto to. Grabe, ang dami. AI call assistant, recording summary, translation assistant, at madami pa. Pero yung nagustuhan ko, yung kanyang sketch to generate or AI note na kahit hindi ka magaling mag-drawing, automatic niyang i-generate sa mga ganitong klase ng picture. Ang galing, di ba? And ang dami niya talagang AI features guys, hindi ko na maisa-isa. Pero yung nagustuhan ko, yung Ella Smart Touch, kung saan i-double long press mo lang ng dalawang finger mo yung screen, pwede ka na mag-circle to search and i-explain na sa'yo mismo yung picture na yun. Nagustuhan ko rin dito yung kanyang One Leap ecosystem connectivity. You can use this as extended display for PC. You can connect your phone here. For example, di ba, nag-work kayo. Pag naka-connect na yung phone nyo dito nyo na lang sagutin yung mga calls, messages, emails. So alam nyo yun, ang laking tulong nito talaga guys, lalo na sa trabaho ko. Try din kami mag-edit dito using Canva, resumes, posters, ads, and in fairness, smooth din talaga siya. So kung mahilig kayo mag-edit sa mga ganitong klase ng apps, may enjoy nyo rin ito. So usapang performance, this tablet is powered by MediaTek 8-core na processor, and again, naka-Android 16 and first megapad na naka-iOS 16. Tingnan nyo guys, oh. Hindi na siya stock Android, so talagang mas maganda na yung experience nyo dito sa tablet na to. Yung kanyang GPU is Mali G57 MC2. Itong napunta sa akin is 6GB of RAM na expandable din and 128 of internal storage. Then ang tinry ko siya sa gaming guys, inuna ko muna yung Call of Duty. Nasa around medium lang yung graphics niya, but again, hindi naman siya naglalag kahit tuloy-tuloy ako naglalaro and wala ring heating issue. Same din sa Delta Force. Tuloy-tuloy ako naglalaro, hindi ako nakakaramdam ng kahit anong mga frame drops or pag-init. Promise, kayang-kaya nyo to, halos lahat ng games na binato ko. Yun nga lang, hindi talaga siya for mga heavy gamers. Kasi talagang dinesign itong tablet na to for students and sa mga professionals. So kung light games ang gagamitin nyo dito, kayang-kaya naman niya. Yun nga lang syempre guys, hindi ito for heavy gamers. And again, tinesting ko na rin pala ito sa AnTuTu benchmark. And yung kanyang score is umabot ng 573,000 plus points. And ito naman syempre yung kanyang breakdown points. So, di ba, not bad na rin. Pag-usapan naman natin yung speakers. Ito usually pag mga affordable na tablet, hindi talaga ganun kaganda yung speakers. Pero itong isang to, meron siyang 4 speakers, magkabilaan na yan guys, meron dito. And then syempre, meron din dito. And naka Dolby Atmos pa siya. And alam niyo yun, okay sa akin yung speakers niya, pero kayo pa rin ang humusga. Yo, what's up guys? I'm Reldy Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And meron na naman tayong panibagong napakagandang smartphone. Okay. So yun yung nagusto ko sa speaker niya guys, no? Buo yung bass, malakas talaga. Ito yung tipo ng tablet na hindi mo na kailangan gamitan ng headphones or headset. Kasi malakas na malakas talaga yung speaker niya. Naka Dolby Atmos pa. So perfect to pag nanonood kayo ng movies or for entertainment. Talagang maganda yung kanya mismong speaker. So meron itong 8 megapixel na rear camera and 8 megapixel na selfie camera. Nagustuhan ko dito guys yung camera setup niya sa likod. Para talaga siyang yung sa POVA Curve 2. So napaka-futuristic nung design ng camera niya dyan. And again, maganda na yung kanyang front facing nandito na. Para pag alam niyo, pag may mga Zoom meetings kayo. Good enough naman na yung kanyang camera. Para sa akin, for example, mag-send ka lang ng quick documents na i-send mo sa boss mo, may pipicture ka lang lahat. Alam niyo yung documents or may scan ka. Pwede na yung kanyang camera. Kahit sa front facing, maganda na lang dyan. For example, gagamitin nyo for meetings. Okay naman na yung kanyang selfie camera. Yung kanyang video recording is up to 2K at 30 FPS both front and back. Yun nga lang, medyo shaky talaga siya kasi wala siyang stabilization. But still, pwede pa rin yung kanyang video recording sa both front and back. So para sa akin, camera ng tablet na to is not the best, pero pwede na para sa presyo niya. So pag-usapan naman natin yung kanya mismong battery. Meron tong 8,200 mAh, so talagang malaki yung battery nito. And nung ginamit ko to sa labas, maghapon, ginamit namin to for content. And alam nyo ba guys, nung umuwi na kami, meron pa to at least 45%. Wow. So ganun kakunat yung battery niya. Actually, sa sobrang laki ng battery niya, pwede mo tong gamitin as power bank. So yes, na-try ako mag-charge dito gamit ang phone ko. And pwede mo siyang gamitin as power bank. Ganun kaganda yung battery niya. And meron to up to 18 watts na fast charging. So yung charging time nito guys, from 15% to 100% is inaabot ng 1 hour and 46 minutes. So not bad na din. So overall guys, approve at sulit sa akin itong si Megapad 2 kasi yung kanyang overall build quality and design, magandang upgrade to from its predecessor kasi nga naka-iOS 16 na siya. And again, yung kanyang 4G LTE connectivity, super hassle-free, lalo na pa nag-work ako sa labas. Hindi ko na kailangan mag-hotspot sa phone ko. Yung iba niyang AI features, magagamit niya ng mga students. And yung kanyang One Leap ecosystem, gamit na gamit ko rin. And again,
plus points na may kasama na siyang keyboard, and ganda-ganda rin ako sa kanyang design. Hindi siya masyadong mabigat. Alam niyo, kahit saan ako magpunta, gagawa ko yung work ko ng maayos. So yes, 100% marerecommend ko itong tablet na to. At ayun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. Syempre, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!